Kapag sinabing hybrid, ano yung tatlong bagay na unang pumapasok sa isip nyo? Kung akong tatanungin, ito yung tatlo ko. Number 1, Toyota. Kasi for the longest time, Toyota ang alam kong palaging nag-introduce ng mga hybrids dito sa bansa natin. Then, number 2, exempted sa number coding. Kasi last 2022 nung pinasa ang Evida, kasama sa mga perks ng hybrid and electric vehicles ang exemption sa number coding. And lastly, tipid sa gas. Yun siguro talaga ang primary feature ng mga hybrid kasi aside sa gasolina, meron siyang electric motor na tumutulong para magpatipid sa gastos mo sa pag-fill up sa gas station. At dito sa video na to, tingnan natin ang Corolla Cross V Hybrid variant na kung paniniwalaan mong Toyota, meron siyang 25.6 km per liter na average fuel efficiency on city driving. Ako sa totoo lang kung makuha ko ng 15 km per liter sa stop and go traffic ng Manila, sobrang saya ko na. Napakalaking improvement on compared sa iba na 10 to 12 lang. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Dito sa harap, bukod sa magandang grille niya, at least para sa akin, simple, plain, and elegant, hindi mo pwedeng hindi makita yung kanyang mga blue accents sa Toyota logo and dun sa kanyang ilaw. Yan yung nagsasabi na ako ay hybrid and nagsasabi sa mga enforcers na exempted ako sa number coding. Ideally, iba sana ang mga plaka ng EV at hybrid. Pero, Republika ng walang plaka, so it is what it is. Full LED ang headlights nito sa harap, pating fog lamp sa baba. Then, meron din siyang mga front parking sensors para makatulong sa iyo sa pag-park pagpaharap. And syempre, yung kanyang Toyota logo nga pala, kaya medyo kakaiba yung itsura niyan. Meron kasi ang mga computer sa loob na nag-house ng kanyang ADAS or yung Toyota Safety Sense or TSS for short. 3.0 pa nga lang yung Toyota Safety Sense nito, pero malaking tulong na rin yun compared sa wala. And dahil crossover to, meron siyang plastic body cladding sa kanyang front bumper din. Taking a look at engine, ito siguro ang pinakamalaking factor kung bakit mabenta ang mga Toyota hybrid. Kasi full hybrid sila, unlike yung mga pucho-pucho or masabi lang na mild hybrid. No offense sa mga mild hybrid users pero iba pa rin talaga ang full hybrid. Lalo na pagkagaling Toyota kasi since 1997 or 1998 pa kung kailan unang nilabas ang Prius, doon nila sinimulan at hanggang ngayon, ini-improve pa rin nila ang kanilang hybrid system na matipid na, pinapatipid palalo. Kapag tinignan mo tong makina na to, parang normal or kapareho lang rin siya nung iba, kaya hindi masyado daunting. Pero sa likod ng makina, nandyan ang kanyang electric motor. On the sides, meron siyang 18-inch rim wheels, medyo skinny siya for me tignan, medyo low profile. Yung iba gusto to, pero sa totoo lang kung akong tatanungin, mas gusto ko sana yung mas makapal na gulong kasi while hindi siya ganun kapogi tingnan kung makapal ang gulong, mas practical kasi yun. Pero anyway, nandyan kasi ang 18-inch wheels na yan para dagdag plus dito sa sakyan na to. Then all around, meron din siyang 4-disc brakes para ma-maximize yung regenerative braking which basically charges the nickel hydride battery na nagpa-power naman ng electric motor. So kahit bumabagal ka, nagpipreno or nag-engine brake, nakakatipid ka ng gasolina kasi hindi ka gumagamit ng gasolina at kina-harness pa nung regenerative braking yung kanyang power na nawawala sana at nilalagay sa battery na pwede mong gamitin after. And syempre, meron din palang hybrid badge to sa gilid kaya kung nasa gilid yung enforcer, makita niya rin na hybrid ka at exempted sa coding. Ito naman sa likod, meron ding blue accent sa Toyota logo na nagsabi na hybrid siya and kung hindi pa obvious, ayan, meron na namang hybrid na nakasulat sa lower right. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa malaman na hybrid ng mga kasabay mo sa kalsada itong sasakyan na to. All LED lights ulit siya dito sa likod
Then dahil ito ay crossover, nandiyan na naman yung kanyang body plastic claddings na sa totoo lang hindi ko trip. Pero ito ang uso ngayon, so tingin ko ako ang dapat mag-adjust at makisabay sa uso. Dito sa likod, siguro dito rin lumalabas yung medyo outdated design niya. Kasi while meron siyang rear spoiler, hindi pa integrated dun yung third brake light niya. Parang nasa loob pa nung salamin yung third brake light niya. Unlike yung iba kasi, integrated na at nasa labas yung ilaw, yung third brake light para mas kita ng nasa likod. Overall, classy and elegant yung tingin kong design language ng Toyota Corolla Cross, which I really like. Opening the trunk, well, hindi pa to power tailgate. Again, dito na lumalabas yung kanyang pagiging outdated. Lalo na kung ikukumpara mo siya sa mga bagong sasakyan at a similar price point. Nonetheless, functional pa rin naman yung kanyang likod kasi napakalaki ng kanyang trunk space or kung ano man ang tawag dito sa likod na to. Then meron na rin siyang kasamang tonneau cover para protektahan against prying eyes yung mga valuable na gamit mo sa bandang likod. And syempre, para hindi rin mainitan pagka nabilad ka sa parking na walang bubong. Similar sa ibang crossovers, nasa ilalim din ng kanyang likod yung kanyang spare tire, although not spare tire to. Again, medyo disappointing for its price point pero sa totoo lang, okay lang naman yan. Ako personally, hindi ko pa ata masyado nagamit yung mga spare tires ko for the longest time. Together with the wheels are yung kanyang jack and tools and meron ding mga compartments sa gilid para pwedeng lagyan ng mga kung ano-ano. Now let's take a look at the back seat. Nalimot ko palang sabihin kanina pero yung kanyang door handles ay body color. Hindi siya katulad ng ibang Toyota na chrome which I really like. At least for me, mas bagay kasi talaga ang body color kaysa chrome handles. Touching the leather, well, naka-leather na to. What do you expect at this price point? Touching the leather, okay naman sila, malambot, and I think this is on the durable side kaya medyo matibay-tibay. 60-40 ang kanyang mga likod na upuan kaya kung meron ka mahabang dala, pwede mong itupi yung isa habang meron ka pang pwedeng masakay na dalawa. The basics are here, center armrest and meron siyang cup holders doon, bottle holders on both sides of the door, 2 USB outlets para sa rear passengers, plus 2 aircon vents dito sa likod para mapalamig din yung mga tao na nakasakay sa likod. At around 5'10", comfortable naman ako dito sa likod na to. 2 of me will fit here comfortably. Adding a third me here, siguro medyo mahirap na yun, lalo pagka long drive. So, best na dalawa lang ang isakay dito. Pero kung 3 maliit na sakay, kasyang-kasya sila rito. Entering the front, similar sa likod, leather padded rin yung kanyang mga armrest. Then, yung driver side nito, ito ang mayroong automatic adjustment. Although sa passenger side, manual pa lang yun. Which is, I think, relatively okay. Then, kasama sa staples ng Toyota, meron siyang maraming blank buttons. Sa power seats pa lang kita ko na agad yung kawalan ng kanyang lumbar support. At least for the Philippine spec. For the safety features, I believe meron tong 7 airbags. You may also take a look at the screen in front of you to see the full list of features plus safety features ng sasakyan na to. Safety-wise, covered doon ng kanyang Toyota Safety Sense. Aside dun sa basics na Hill Start Assist, ABS with EBD, Stability Control, ISOFIX tethers, dito pumapasok ang kanyang ADAS or ang tinatawag na Toyota Safety Sense or TSS for short ng Toyota. Nandyan yung kanyang lane departure warning system na nagsasabi pagka pasaway ka, gumamit ka ng turn signal lights pagka lumilipat ka ng lane. Blind spot detection system pagka merong kamote driver or rider sa gilid mo. Then yung kanyang cruise control, nandyan din yan at ito ay meron ding adaptive cruise control or yung kusang bumabagal or bumibilis yung sasakyan mo. Depende sa speed nung nasa harap na sasakyan mo. Other tech amenities, nandyan yung kanyang 8-inch display audio na medyo, I think, getting outdated na yung kanyang design kasi napakalaki ng bezels. Unlike yung mga cellphone natin ngayon, di ba? Halos wala ng mga bezels. Eto, makita mo, parang medyo CRT pa, CRT TV, yung laki or yung kapal ng kanyang mga bezels sa screen. Which really, 2023 na, parang napakaluma pa. So, aside doon, marami naman siyang buttons na nagsasabi na marami kang magagawa sa kanyang infotainment screen and dun sa kanyang digital gauge clusters.
Pero sa totoo lang, siguro dahil ito ay 3 or 4-year-old platform na, ngayon na lumalabas yung kanyang pagiging dated or outdated. Lalo kapag kinumpare mo siya sa ibang Chinese car brand offerings. The likes of a panoramic sunroof na hindi ko gusto, pero napakalaking bagay yun para sa ibang consumers kasi dagdag sosyal. At the time of this filming, 1,680,000 Philippine peso ang presyo ng Corolla Cross V Hybrid. Medyo masakit sa bulsa, pero yung refinements kasi ng pagiging Corolla niya, dito mo ma-appreciate. Plus syempre, dahil meron kang hybrid system, mas tipid yung consumption mo sa gas, mas tipid yung pagpapalit ng brake pads, kasi mas tipid ang pag-consume ng brake pads for hybrids because of its regenerative braking. Sa totoo lang, sulit talaga bumili ng Toyota Hybrid. Ang problema lang, ewan ko ba sa Toyota, alam naman nilang maraming limantong Toyota Corolla Cross pero wala namang supply. So kung swerte ka at makuha ka neto, well, ang sagot ko lang dyan, sana all. Though, with the introduction of the Yaris Cross Hybrid, future buyers might think twice otherwise. At a similar price point, medyo less refined nga lang yung driving habits nun kasi it's based on a Daihatsu platform pero merong mas maraming upgraded features kasi yun. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing keep calm, drive safe, and stay awesome.